Hiniling ni Pangulong Donald Trump ng US sa Israel na sila ang unang umatake at pumasok sa total war laban sa Iran para makasali ang Estados Unidos sa digmaan pero hindi maging pasimuno. Kasabay nito, hiniling ng team ni Trump sa mga Iranian na pumirma ng permanenteng kasunduang nuklear na lubos na nagbabawal sa pagpayaman ng uranium. Ngunit naglabas din ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ng mga bagong tagubilin sa social media para sa mga Iranian na nais makipag-ugnayan ng ligtas sa American Spy Service. Ibig sabihin, naglunsad ang CIA ng bagong kampanya para mag-recruit ng mga Iranian kasabay ng pagpapalakas ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Habang hinihintay ang desisyon ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump tungkol sa posibleng pag-atake sa Iran. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang negosasyon sa Geneva, mga lumabas na impormasyon at dahilan ng paghiling ni Trump sa Israel na atakihin ang Iran. Una sa lahat, ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram channel. Pechi News, nasa video description ang link. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Noong Huwebes sa Geneva, sina Stephen Witkoff at Jared Kushner, mga sugo ni Pangulong Trump, ay nag-usap ng mahigit 3 oras kay Ministro Abbas Araghchi ng Iran para subukang makamit ang kasunduan sa nuklear. Nag-break muna ang magkabilang panig bago nagpatuloy sa pag-uusap. Tulad ng nabalita, ang pag-uusap sa Geneva ay posibleng huling tsansa para sa diplomatikong solusyon bago piliin ni Trump ang digmaan. Ang mensaheng ipapasa ni Jared Kushner at Stephen Witkoff kay Donald Trump matapos ang mga pag-uusap sa Geneva ay may malaking epekto sa desisyon ng presidente ng Estados Unidos. Dahil, ayon sa mga pinagkukunan, sina Kushner at Witkoff ang huling mga tao na kumukumbinsi kay Trump na huwag munang pumasok sa digmaan at bigyan sila ng pagkakataon na tapusin ang usapin sa pamamagitan ng diplomasya. Noong Martes sa Kongreso, sinabi ni Trump na mas gusto niya ang diplomatikong solusyon. Ngunit hindi malinaw kung bakit inilatag niya ng detalyado ang mga argumento para sa digmaan. Alam na, ipinresinta na ng mga Iranian sa Geneva ang matagal nang hinihintay na draft ng kasunduan sa nuclear program. Nakikibahagi rin sa negosasyon ang Direktor General ng International Atomic Energy Agency na si Rafael Grossi. Ayon kay Stephen Witkoff, espesyal na kinatawan ng White House, iginigiit ng administrasyon ni Donald Trump na ang kasunduan sa nuklear ng Iran ay dapat walang hanggan ang bisa. Quote, nakikipag-usap kami sa mga Iranian at sa mga tribo. Ang prinsipyo ay walang anumang probisyon tungkol sa pagtatapos ng bisa ng kasunduan kahit na magkasunduman kami o hindi. Ang aming posisyon ay dapat laging sumunod ang Iran sa mga patakaran. Ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran ay nakatuon lang sa isyung nuklear. Kung magkakaroon ng kasunduan, balak ng administrasyon ni Trump na magsagawa ng hiwalay na negosasyon sa programang misil ng Iran at suporta nito sa mga proxy forces habang nagpapatuloy ang negosasyon sa nuklear. Dalawang issue ang tinatalakay, kakayahan ng Iran sa uranium enrichment at kapalaran ng stock ng enriched uranium nito. Ang pangunahing hinihingi ng Estados Unidos ay ang pagtanggi ng Iran sa kanilang 10,000 kilo ng enriched uranium. Pero mukhang hindi gaanong naniniwala ang White House na magkakaroon ng kasunduan. Dahil ayon sa ulat ng ahensyang politiko, gusto ng mga tagapayo ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na ang Israel ang unang umatake sa Iran bago pa man magsimula ang pag-atake ng Estados Unidos. Ang pag-atake ng Israel ay malinaw na magpapasiklab ng tugon mula sa Iran laban sa Israel. At pagkatapos nito ay mas magiging bukas ang mga botanteng Amerikano sa ideya ng pag-atake sa Iran. Narito ang sipi mula sa politiko tungkol sa administrasyon ni Trump at mga nakapaligid dito. May pananaw na mas gaganda ang politika. Kung ang mga Israeli ang unang kikilos at hindi ang mga Iranian, ito ay magbibigay sa atin ng mas maraming dahilan para kumilos. Madaling kalkulahin, mas maraming Amerikano ang papayag sa digmaan kontra Iran kung una silang o ang kaalyado nila ang aatakihin. Ipinapakita ng mga kamakailang survey na ang mga Amerikano, kabilang na ang mga Republikano, ay sumusuporta sa pagpapalit ng rehimen sa Iran. Ngunit ayaw nilang isugal ang pagkakaroon ng mga kaswalti sa panig ng Estados Unidos. Dahil dito, nababawasan ang pag-asa sa diplomasya. At dahil dito,
Ang tanong ay nauuwi na lang sa kung kailan at paano aatakihin ng Amerika ang Iran. Kahit ano paman ang kagustuhan ng Israel na maunang kumilos, ang pinakamalamang na senaryo ay isang magkasanib na operasyon ng Amerika at Israel. Nakikita ngayon ng mga opisyal ng Amerika ang dalawang pinakamalaking panganib kaugnay ng posibleng pag-atake sa Iran. Ito ay ang pagkaubos ng mga supply ng bala ng Amerika. Pwedeng bigyan ng administrasyon ng tsansa ang China na sakupin agad ang Taiwan. Dagdag pa, may panganib din ng pagkasawi ng mga Amerikano. Binanggit na maraming asset ang Amerika sa gitnang silangan at hindi lahat ng ito ay protektado ng Iron Dome, kaya mataas ang posibilidad ng mga biktima. At ito ay mga panganib na pampulitika na. Kasabay nito, naglabas ang Central Intelligence Agency ng Amerika ng bagong tagubilin sa social media para sa mga Iranian na gustong ligtas na makipag-ugnayan sa ahensya. Isinasagawa ng CIA ang kampanya sa pagre-recruit habang pinalalakas ng militar ng Amerika ang presensya sa gitnang silangan at hinihintay ang desisyon ni Pangulong Donald Trump ukol sa posibleng pag-atake sa Iran. At ngayon, nanawagan ang ahensya ng paniniktik sa mga Iranian na nais makipag-ugnayan na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili. Bago gawin ito, iwasan muna gumamit ng opisyal na computer o sariling telepono. Heto ang sipi mula sa CIA. Kung maaari, gumamit ng bagong disposable na device at maging maingat sa iyong paligid at sa kung sino ang maaaring makakita ng iyong screen o mga ginagawa mo. Dagdag pa rito, ang mga sumusubok makipag-ugnayan sa ahensya ay kailangang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan, pangalan, posisyon, akses sa impormasyon o mga kasanayan na interesado ang ahensya ng intelihensya. Dapat gumamit ng maaasahang virtual na serbisyo ang mga taong ito. Mayroon itong mga server sa mga rehiyon ng Iran o China at binubura rin nito ang mga datos at itinatago ang address ng gumagamit. Sa madaling salita, mukhang naghahanda talaga ang mga Amerikano para sa digmaan laban sa Iran. Ang diplomasya ay mukhang huling pagtatangka o pantakip lang dahil mas pinag-uusapan na ngayon kung kailan at paano mangyayari ang pag-atake na ito. Dito na muna ako titigil. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kawili-wili at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito ng pinansyal. Lubos ko itong ipagpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Mga subtitle.